Puntahan na po natin si Rhea sa Tawiran Elementary School sa Obando, Bulacan. Rhea. Yes, Igan, sa kabila nga ng pagbabalik o sa kabila ng pag-uumpisa ng Brigada Eskwela ng DepEd noong May 20 to 24, ay may mga problema pa rin na patuloy na kinakaharap ang ilang eskwelahan. Tulad na lang dito sa Tawiran Elementary School sa Obando, Bulacan. Bakit? Dahil ang mga classroom po sa eskwelahang ito, ang kapitbahay nila ay sapa. Napapaligiran po ng tubig ang eskwelahang ito, kaya naman hindi maiwasan ang pagbaha, lalong-lalo na kapag high tide na nag-uumpisa ng gabi hanggang madaling araw. Kaya ang mga estudyante kapag pumapasok, bangka po ang kanilang sinasakyan para makarating sa kanilang mga eskwelahan. Dalawa lamang po ang bangka sa lugar na ito, no? Pinoprovide po yan ng barangay at tuwing high tide na lang, ay laging nakabangka yung mga estudyante kapag pumapasok sa kanilang silid-aralan. Ang masahol pa pag nasabayan yan ng malakas na ulan, talaga namang mas mataas pa ang bahang dinaranas nila. Papakita ko rin sa inyo itong sitwasyon ng kisame sa kanilang mga silid-aralan. Natuklap na ang kisame, dala na rin yan ng mga pag-ulan na naranasan ng eskwelahang ito. Ayan, hindi na rin well-maintained ang kanilang mga kisame. Ito, pasisilip ko sa inyo yung kanilang palikuran, no? Kung gaano kaliit yung espasyo lang ng kanilang palikuran. Wala pong tubig na dumadaloy sa gripong iyon dahil nasisira na nga po yung kanilang mga tubo dahil nga napapaligiran sila ng sapa. So nangangalawang na yung kanilang mga tubo at hindi na rin gumagana yung kanilang gripo. Kaya naman kinakailangan pa nilang magpasok ng hose para lang mapuno itong mga timbang ito. Ito rin po yung kanilang pisara. Kita nyo naman, tuklap-tuklap na. So sana, no, eventually mapalitan yung kanilang mga pisara dito sa eskwelahang ito. Ngayon, lalabas tayo para maipakita ko sa inyo yung sitwasyon dito sa labas ng Tawiran Elementary School. Kung mapapansin nyo, naglagay na po sila ng steps, no? 2 baitang to para makapasok yung mga estudyante sa kanilang paaralan. Dati po kasi ganito kababa yung kanilang mga classroom. Ito po. Pero dahil nga problema nila ang high tide, lagi silang binabaha, inaabot po ng tubig yung kanilang classroom. Lalong-lalo na yung panahon ng habagat, talagang damage po ang kanilang eskwelahan. Umabot ang tubig noong panahon ng habagat hanggang dito. Pero sa kabila po ng pag-elevate nila ng kanilang eskwelahan, patuloy pa rin po nilang pinoproblema ang high tide. Pero the good news is, meron po tayong inaabangan, itong ginagawa nilang classroom, nandito lang po sa aking tabi, no? 4 na silid-aralan po ang naghihintay sa mga estudyante pagdating po yan ng Hulyo. Para rin po maiwasan na rin siguro na abutin ng baha yung ating pong mga mag-aaral. Mamaya, no, abangan nyo dahil mamimigay po tayo ng mga gamit pang eskwela at gamit pang guro. Kasama po natin ang 56th Infantry Battalion 7 ID. Mamimigay po tayo ng crayons, mga lapis, notebook para po sa ating mga chikiting. Meron din po tayong mga Manila paper, yan. Manila paper, pentel pen para din po sa ating mga guro. Yung kanina pinakita namin, hindi namin pababayaan ang inyong palikuran dahil lilinisin at pipintahan po namin yan kasama po ang magigiting ng mga babae at lalaki ng AFP.